Mainit ang bakbakan dito po sa ginaganap na Women's World Chess Championship 2025. Labanan pong Grandmaster Zhu Wenjun ng China at Grandmaster Tan Chongyi ng China din. Mainit talaga kasi round number 1 po natabla yan eh. Round number 2 nanalo si Tan. Tapos round number 3 bumawi agad si Zhu Wenjun. Tapos round number 4 natabla. So ang score po 2-2. Ngayon round number 5 pisakan na naman po ang nangyari. Puti po dito si Zhu Wenjun. Ang tinira po ni Zhu Wenjun, E4. Si Tan Chongyi naman na white, nag C5 Sicilian. Knight F3, E6 lang. Yan po yung Sicilian na French variation. Tinirahan po ng D4, mainline po yan. Kina-capture takes. At pagka-capture po, tumira lang ng A6. Na yan na po yung tinatawag nilang Sicilian Khan. Ang common dyan, alam ko, Queen C7, B5, tira doon. Ganun ang common setup niyan eh. Anyway, anong ginawa ni Zhu Wenjun? Tumira po ng Bishop D3 immediately. Mainline po yan. Pagka Bishop D3, nag-Bishop naman sa C5. Nung nakaraang laban po nila, kung hindi ako nagkakamali, ang tinira po ni Tan Chongyi is Knight po sa C6 eh. Pero ito, Bishop C5 ang inuna. Ito po yung Sicilian Defense Khan Modern Poligayavsky Variation. Ang haba ng pangalan. Ina-attack yung kabayo na tumakbo. Tapos umatras yung Bishop sa A7 na tinirahan lang ng castling. Nag-develop Knight E7. C4 naman ang pinawalan. Grabe, napakasolid, no? So, parang Marok si Bain eh. Ang idea niyan, walang D5 basta-basta. Anyway, pagkatira po ng C4, nag-Knight develop lang. Tumira po Knight C3 develop din. And then Knight lang sa may E5 na kung saan. Grabe ka home preparation ni Tan Chongyi. Tingnan nyo po yung oras. 1 hour and 31 pa si Tan Chongyi. Si Zhu Wenjun naman, 1 hour and 18. Ibig sabihin, nag-iisip na talaga dito si Zhu Wenjun at ang tinira niya po, nobility na. Bakit? Ang nangyari po before may naging H1, the idea is to go push the pawn. Meron pong tumira ng Bishop E2 para hindi mapalit yung Bishop. Pero ito pong si Zhu Wenjun, matindi. Nobility ang pinawalan, C5 lang. Para sa inyong C5, similar idea of F4. Tinakpan po yung Bishop. Tingin ko po yun po yung kanyang gustong gawin dyan. Anyway, ang ginawa po ng Black, tumakbo agad yung kabayo sa G6. Din-develop. Pagka-develop, nag-Bishop E2, umatras pa rin yung Bishop pala. No? Pagka-atras po, bini-5 na kung saan. Yan yung mali ni Tan Chongyi. Ibalik lang po natin. Ang pinapatira po kasi B6. Kasi malakas daw po ito. Kailangan i-get rid na. Pagkatira po kasi ng B5, medyo clearly better na daw po ang white. Dahil po sa pawn na ito, medyo malakas daw yan dyan eh. Ang ginawa nga po ni Zhu Wenjun, nag-F4 na, tumakbo po yung knight sa may C4 na mali na naman daw. Ibabalik ko lang po ng konti bago natin ituloy. Ang gusto dito daw bumalik. Kasi ito pong knight dito, medyo mali dahil may tirada pong A4. Napakaganda ng tirang A4. Para saan yan? Wiwikenin po o pahinain yung kabayo sa may C4. Ang tinira po niyan, B4, number 1 engine move. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo na kung sakaling tikman to, yes, libre to pero may capture doon, di ba? Ang gagawin po kasi kakainin lang po eh. At yung kabayo, kulong. Pwede pa pong tumulak dito pero kakain lang, kulong pa rin talaga. Walang buhay. Kaya ang ginawa niyan, balik po natin doon, B4 na lang. So pagka B4, na libre yung kabayo, pero may bawi naman sa C3. Kaso pagka pawn take C3, edi 1 pawn up. Actually, mali pa nga po yung pawn take C3, pero lamang ang puti dyan ha. Ibabalik ko lang po nakita, ng konti kita. Ang tamang tira daw po kasi engine move, ito. Grabe, no, may counter doon. Pag kinapture to, takes lang, bishop takes B2. Ayan, no. Pag dinepensahan mo ng ganito, F5.
Maatake po ng gusto. Punta ka dito. Wala. Kahit kainin lang po ito eh. Ayan, ganyan mangyayari oh. Oh, lamang na lamang daw po ito eh. Lamang. Kasi may pasok. Pangit ang pawn structure. May pass pawn. May check dito. Ganyan po ang mangyayari. Pero mas pinili ni Juven yun yung simple lamang ng isang pawn. Pagka-text po, nag-bishop b7 hitting the pawn on e4 pero queen e2 dinipensa lang. Mali daw yung depensa sabi ng engine. Pero lamang po ang puti dyan ha. Sabi niya lang mali kasi hindi yan yung best move. Ibalik po natin. Ang best move daw talaga dito para dalawa depensa may pressure pa. Ang queen e2 kasi, well, depensa pero ang gusto mangyari dyan kaya queen e2 may tuhog din dun. Ganun mangyayari. So, nag-castling po yan. At pagka-castling, umatras lang yung bishop, dumipensa. Tumira po ng F5. Naku, mali na naman. Daming inaccuracy, no? Bakit mali? Ang daming question mark eh. Ang tamang tira daw, Queen C7 develop. Pressure ka lang dito. Tapos pilahan mo. No? Or baka yung isa. Kasi yung F5, medyo natakot po kasi mismo si Juven Jun or si Tan Xuan Ji sa F5 ng white. Inunahan eh. Kaso mali yan kasi kakainin lang at pagka-takes, tinirahan lang po ng bishop e3 develop at ito na po ay clearly better po talaga sa side po ng puti dahil one pawn up na malinis. Yes, double isolated pero pagka bishop doon, malakas yung bishop eh. Madidepensahan po talaga ng gusto yung c5, hindi mapapabagsak yan eh. Tapos ito po, may atake doon eh. Anyway, nag-queen c7 dito, puro question mark, no? Ibalik lang natin ulit. Ang tama tira rook e8 pin, pero kahit na yan pong best move, lamang pa rin po ang puti. Anyway, nag-queen c7, na kung saan kinapture lang po yung pawn sa e6 libre. So, siguro isipin nyo, coach, pwede kainin yan, no? Tapos pagka-takes mo, may discovery, oh. Diba? Mali, hindi pwede yun. Kasi may check po doon, no? Kaya hindi ginawa. Nag-rook fe8, and then kinapture yung b7, tinakes, chumek lang po sa may c4, tumakbo yung king, and then bishop lang sa may d4, malinis po yung kalamangan na dalawang pawn. So this is definitely winning for the side of Juven Jun, pero hindi ganun kadali yan. Nag-rook e6, pagka rook e6, nag-h3 pasingaw, tumira ng rook e8, dinoble lang ang tore, baterya. Nag-rook f2 naman. Ewan bakit rook f2 yung pinawalan eh. Ayaw papasukin. No? Anyway, nag-bishop b8 hitting the pawn na dinipensahan. Ayun pala yun. So, nakita niya na ito paparating, kaya inangat para depensahan. Wow. Anyway, kinapture pa rin yan. Nakakabigla. Ibalik lang natin. No? Ano ba tamang tira? Wala, kahit ano tamang tira mo dito, mali pa rin. Kasi losing talaga. May pass pawn eh. So, ang ending ng gulo na lang. Kinapture, takes, capture, takes, and then nag-rook e1. Umangat, bumaba pala yung tore. And then kinapture, takes, and then pumasok yung reyna. Gustong matihin, no? Baka hindi makita. Of course, makikita yan. Hining mo pa lang. At pagka king move, chumek, umangat, at ito po ay definitely better for the side of white. Pero of course, yung black hindi pa susuko. Nanggugulo po. Gusto pang mangmate. Pero tinirahan lang ng queen d5. Aba, pinapacheck lang. Kasi tatakbo lang pala yan. Tapos pag chinek mo ulit dito, harang bishop lang. May threat na mati po eh. Yun ang nangyayari. Anyway, nag-h6 pasinga para hindi mamate. Natinirahan lang ng knight to d2, hitting the queen. Chumek, tumakbo. Chumek ulit, humarang yung bishop. Nangyari yung sinasabi ko kanina. Nag-queen lang sa may e2 na tinirahan ng queen lang po, no? Dito po sa may d4, tingin ko inantabayanan yung tulak eh. Kasi hindi pwede king takes, babagsak to. Anyway, nag-rook d1, dinipensa ng bishop e3. Depensang may threat na capture. Kaya napa-king move yan. At pagka-king move, nagtulak na ng pawn. Medyo hindi pa daw maganda itulak na pawn, pero that's still winning. Nag-rook e1, umatras. Bumalik, tabla, hindi. Kasi pagkabalik doon, nag-knight c4 na. Lai, dinipensahan na. At tuloy-tuloy na itong itutulak. So, nag-rook a1 pa yan para dumipensa sa pawn. Tumalon lang yung kabayo doon. Binigay, oh. Binigay po ito, no? Pero hindi kinain, eh. Dito gusto, mati. Mamatihin. Siyempre, dinipensahan by blocking the bishop. Tumira po ng queen lang sa may d6 na tinirahan naman ng queen f4. Kakainin na. Ang ginawa, kining movean. Pagka king move, nag-king move din. King movean sila, no?
Anyway, nag-win lang sa F6 and then umatras ulit yung Yoka Baby. Para po depensahan yung pawn na kung saan tinakbuhan ng king. Pagkatakbo ng king, bishop lang sa may d4 hitting the queen, nag-queen lang sa may e6, tapos knight d6 bumalik. Gusto po itong kainin na hindi dinipensahan, no? Binibigay kasi may check, no? Anyway, ang ginawa, nag-queen f3 to defend. Tinulak yung pawn, tinulak din yung pawn, kinapture, takes, and this is completely winning for the side of white, 2 pieces, 4 araw kasi yan, lamang pa ng isang pawn. Nag-rook A2, depensa. Tumira po doon. Tumalon yung kabayo sa F5. Bakit? Gusto pong atakihin yun. Ayan, oh. May nakatutok eh. Kaya G5 eh. Pagka G5, tumalon ulit yung kabayo. Tinulak yung pawn. Tinulak lang din, pass pawn. Nag-rook A8. Tumalon yung kabayo. Itutulak yung pawn. Binantayan. Chumek. Pumunta doon. At eto matindi. Tinapos ni Juvenjun gamit ang isang matinding brilliant sacrifice. Knight E7 check na pa-resign. Bakit nag-resign? Pag gumalaw yung king, kain tore, pasado kainin, magkaka-check. Only square, check. Bagsak ang tore. Isang piyesang tumataginting with a pass pawn, kaya mapapa-resign ka talaga. At dahil dyan, lamang si Juvenjun. 3 points si Juvenjun, 2 points naman si Tan Chongji. Grabe Biglang, naunahan si Juvenjun pero nakahabol. Lumamang pa. Tindi ng laban. Abangan nyo po yung mga susunod na laban. Ang scoring po dito is best of 12 to. Ang alam ko, unahang maka 6.5. Anyway, muli ito po yung Coach Speedy Master Daniel Causo. Maraming pong salamat sa inyong suporta hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Thank you po. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.